kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nang marinig ni Sam ang kakaibang pahayag ni Gabo, siya'y napalalim sa pag-iisip. Pagkagising pa lamang niya ay agad niyang itinulak ang sandata sa leeg ni Gabo, mahigpit na hinawakan ang kanyang lalamunan at mariing tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na iginiit ni Gabo na siya ang asawa ni Sam at ang tunay niyang pangalan ay Gloria. Nabigla si Sam, nagtanong sa sarili kung totoo bang may asawa siya. Pilit niyang inalala ang nakaraan, ngunit wala siyang maibalik. Kaya't nagkunwari na nawala na rin ang alaala ng kanyang mga kaaway. Agad niyang ibinaba ang sandata. Humingi ng tawad si Sam sa kanyang di umano'y asawa at tinanong ang pangalan nito. Sinabing nabura na ang lahat ng kanyang alaala. Sa tensyong iyon, sumigaw si Betchay mula sa kabilang silid. Lasing mula sa tindahan ni Pakito na tumahimik sila dahil kailangan niyang matulog. Sinamantala ni Gabo ang pagkaantala, nakiusap kay Sam na ibaba ang sandata at kumalma, hinihikayat siyang magsalita ng mapayapa kapag tuluyan ng nakabawi sa pagkahilo. Nagkunwari si Sam na tuluyan nang nawala ang kanyang alaala. Marahang humingi ng paumanhin at sinabing ang labis na pag-iingat sa sarili ang nagtulak sa kanya na maliin ang asawa. Pinakalma siya ni Gabo, Mang Rudy at tiya ni Gabo. Ngunit ang pagkawala ng alaala ay pawang pagkukunwari lamang. Determinadong tuklasin ni Sam ang tunay na pagkakakilanlan at mga lihim ni Gabo. Alaman niyang ang ordinaryong lalaking ito ang susi sa pagkakahuli kina Victor Safra sa kanilang sindikato at kay Mr. Chan. Bilang bihasa at sanay na opisyal ng pambansang investigasyon, taglay ni Sam ang matinding pasensya at kahusayan sa mga teknik ng pagsisiyasat. Ginamit niya ang kanyang propesyonal na kasanayan upang gumanap bilang si Gloria. Bagaman sa loob-loob niya'y alam niyang siya si Sam, isang matalas na investigador na may perpektong puntirya. Nang kumalma, nakaupo siya kasama si Gabo, Mang Rudy at tiya ni Gabo. Tinanong ni Mang Rudy kung may naaalala pa siya sa nakaraan. Sagot ni Sam, patuloy sa kanyang pagkukunwari, wala siyang natatandaan. Bagaman nagkunwari, alam ni Sam na iniligtas ng mga ito ang kanyang buhay. Nang hawakan niya ang balikat, naramdaman niya ang mga sugat at benda. Nagtanong siya kung sino ang nag-alaga sa kanyang mga sugat at nagpalit ng kanyang kasuotan. Agad na itinaas ng tiya ni Gabo ang kamay, sinabing siya ang gumawa nito. Nakahinga ng maluwag si Sam at taos-pusong nagpasalamat. Inamin na natakot siyang baka nakita ng kanyang di umano'y asawa ang kanyang katawan. Ngumiti ang tiya at mahinahong tiniyak na bago siya gamutin, linisin ang sugat at palitan ng kasuotan, pinaalis muna niya ang tinatawag na asawa sa silid. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagkukunwari ni Sam, pag-angkin ni Gabo, pagkaistorbo ni Betchay, pasasalamat ni Sam, at pagtiyak ng tiya. Pinagdurugtong ang panlilinlang, investigasyon, at ang marupok na tiwalang unti-unting nabubuo sa loob ng tensyosong tahanan. Nang marinig ni Gabo ang mga salita ni Sam, lihim siyang natuwa, iniisip na tunay siyang handog mula sa langit. Sapagkat ilang araw lamang ang nakalipas, ay taimtim siyang nanalangin sa Diyos para sa isang mapagmahal na kapareha. Sa sobrang emosyon, mahigpit niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Sam at nangakong hinding-hindi na siya muling magdurusa hanggang mawalan ng malay.
Ipinangako niyang isasakripisyo ang sariling buhay kung kinakailangan upang ipagtanggol siya laban sa anumang panganib. Si Sam, narinig ang mga dramatikong pahayag, ay napailing sa loob-loob, hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ni Gabo. Nasa gitna ng panganib, ngunit buong tapang na inaangkin siya bilang asawa. Agad na inutusan ni Mang Rudy ang tiyan ni Gabo na maghanda ng hapunan. Sa tulong ng lahat, mabilis na natapos ang simpleng pagkain sa gabing iyon. Inanyayahan ni Mang Rudy si Sam na sumama sa hapag kung siya'y nagugutom. Masaya siyang pumayag sapagkat wala pa siyang kinain mula pa kagabi at nagising siya ng hapon na gutom na gutom. Ipinahayag ni Mang Rudy na handa na ang pagkain at sabay-sabay na silang kumain. Sa labas, nakahiga si Betchay sa kalasingan habang ang iba pang kasama ay nagbabantay sa paligid ng bahay. Pumasok si Tekla na galit. Hindi matanggap ang sitwasyon, ngunit sumunod pa rin sa utos ni Gabo na protektahan ang hindi pamilyar na babae. Sa hapag, ginamit ni Sam ang kanyang matalas na talino upang pag-aralan ang tunay na pagkatao at motibo ni Gabo. Alam niyang sa bawat malaking investigasyon, mahalaga ang presensya ni Gabo at ang kanyang tapang ang nagdala sa pagkakahuli kina Mr. Chan at Victor Safra. Upang mapanatili ang sitwasyon sa kanyang pabor, ipinagpatuloy ni Sam ang pagkukunwari bilang asawa ni Gabo upang makakalap ng impormasyon. Sa malambing na kilos, pinakain ni Sam si Gabo gamit ang kanyang sariling kamay. Marahang nagsalita na gutom na ang kanyang asawa at siya mismo ang magpapakain. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga nito sa kanya. Lubos na natuwa si Gabo. Tuwang-tuwa na binigyan siya ng Diyos ng mapagmahal na kapareha na ngayoy pinapakain siya ng sariling mga kamay. Kumain siya ng may kasiyahan, habang si Sam, bagaman banayad sa kilos, ay nagngangalit sa loob, iniisip na dapat lasunin ang pagkain o pilitin siyang kumain hanggang bumagsak. Ngunit nanatili siyang perpekto sa kanyang pagkukunwari, patuloy na pinakakain si Gabo ng bawat subo. Tahimik na nakamasid si Mang Rudy, pinapanood ang kakaibang eksenang nagaganap. Naisip ni Mang Rudy na tila seryoso talaga ang dalaga sa papel bilang asawa ni Gabo. At mapalad si Sam na magkaroon ng ganoong kagwapong lalaki bilang asawa. Pagkatapos ng pagkain, tumayo si Sam upang umalis, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gabo. Sa labas, patuloy pa ring naghahanap ang mga armadong tauhan nina Lucas at Django. Ang pinakamahirap na sitwasyon ay bumagsak kina Django at Pakito, sapagkat iniutos ng mga komandante ng pulisya na hanapin agad ang anak ni General Ricardo na si Samantha. Nag-alok sina Safra at Lucas ng malaking halaga bilang gantimpala, ngunit hindi rin nila maaaring suwayin ang utos ng pulisya. Dahil sa matagal na ugnayan sa kapulisan at dating alyansa kay Safra, ang grupo ni na Django ay napasadsad sa matinding dilema. Hindi tiyak kung aling panig ang kanilang pipiliin. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng panata ni Gabo, pagkukunwari ni Sam, hapunan ni Mang Rudy, pagpapakain ni Sam kay Gabo, at dilema ni Django. Pinagdurugtong ang panlilinlang, katapatan, at ang nagbabantang panganib sa labas. Sa kabila ng tensyosong sitwasyon sa labas, bumalik si Sam sa loob ng bahay. Mariing tiniyak ni Gabo na kahit 1 taon pa siyang magtago roon, ay walang problema. Siya mismo ang haharap sa lahat ng panganib. Mahigpit din niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan na sa anumang paraan ay hindi dapat mabunyag ang presensya ni Sam. Habang inaalagaan ni Gabo si Sam, biglang dumating si Max. Hindi siya nakinig kanino man, agad niyang itinutok ang kanyang armas kay Gabo. Mabilis na tumalon si Sam, mahigpit na yumakap kay Gabo at sumigaw kay Max. Tigil na, kapatid, siya ang aking asawa. Samantala, nagbanggaan ng matindi sina General Ricardo at Mariano. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Ricardo
sapagkat hindi lamang inilagay ni Mariano sa panganib ang buhay ng kanyang anak, kundi pinagtaksilan pa siya. Nilusob ni Ricardo ang kuta ni Mariano, mariing hinihingi na kung naroon si Samantha ay agad itong palayain. Ngunit tinuligsa siya ni Mariano, naglatag ng kondisyon. Palalayain lamang si Samantha kung papayag si Ricardo na palayain ng anak niyang si Victor na kilala bilang El Tigre. Nang maglabas ng armas si Ricardo bilang pagtutol, agad siyang pinalibutan ng napakaraming tauhan ni Mariano. Mag-isa, wala siyang laban. Mapangutyang sinabi ni Mariano na nasa loob siya ng di matutumbang kuta ng mga sapra kung saan walang halaga ang kanyang mga banta. Nakita ni Ricardo ang sarili na napapalibutan ng mabibigat na armadong puwersa. Inutusan siya ni Mariano na ibaba ang armas kung nais niyang makalabas ng buhay. Sa harap ng napakalaking banta, napilitan si Ricardo na sumunod at umurong, bagaman nanatiling alerto ang kanyang mga tauhan. Muling iginiit ni Mariano ang kanyang kondisyon. Palalayain lamang si Samantha kung mapapalaya si Victor. Hindi pa rin alam ni Ricardo na wala si Sam sa kuta ng Safra. Pag-uwi ng walang dala, napasigaw sa dalamhati si Isabel. Tinanong kung nailigtas ba ang kanilang anak. Malungkot na umamin si Ricardo na nabigo siya at kailangang magplano ng panibago. Isinasaalang-alang niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at buong puwersa ng pulisya upang durugin ang imperyo ni Mariano. Ngunit galit na galit si Isabel, mariing siyang sinirmunan dahil sa pagkaantala ng pagliligtas kay Samantha. Sa inis, inutusan ni Ricardo ang mga gwardya na dalhin si Isabel sa kanyang silid. Sa gitna ng kaguluhan ng pamilya, tuluyang gumuho si Max sa emosyon. Umabot sa sukdulan ang kanyang pag-aalala para kay Sam. Naglabas si Ricardo ng huling utos sa parehong ahensya ng kriminal na investigasyon at sa Internal Intelligence Service upang hanapin si Sam. Ngunit nagbanggaan ang dalawang ahensya sa pamumuno ng misyon at sa tiwala ni Ricardo. Lalong tumindi ang tensyon hanggang sa nagtutukan na ng armas ang magkabilang panig. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagsigaw ni Sam, pagharap ni Ricardo, kondisyon ni Mariano, pagdadalamhati ni Isabel, at banggaan ng mga ahensya. Ipinapakita kung paanong ang katapatan ng pamilya, pagtataksil, at tunggalian sa kapangyarihan ay nagtulak sa krisis sa sukdulan. Habang kumakalat ang balita na patuloy na naghahanap ang mga armadong tauhan sa gintong lupa, nangngit-ngit si Ricardo at nagutos ng mariin na kung kinakailangan ay sunugin ang buong lugar upang mahanap ang kanyang anak, sapagkat itinuturing niya itong kanyang ari-arian. Samantala, hindi na nakatiis si Max sa bahay. Nang walang pahintulot, lihim siyang umalis mula sa headquarters, determinado na hanapin si Sam ng mag-isa. Sa kabilang banda, lubos na nalito si Sam sa huwad na pagkakakilanlan ni Gabo. Ang matinding pinsala sa kanyang ulo ay nagdulot ng bahagyang pagkawala ng alaala. Natatandaan niyang isa siyang bihasang opisyal ng ahensya ng investigasyon. Ngunit ang kanyang personal na nakaraan, kabilang na kung siya ba'y may asawa, ay tuluyang naglaho. Nang iginiit ni Gabo na ang pangalan niya ay Gloria at sila'y mag-asawa, sinuportahan ni na Mang Rudy at tiyan ni Gabo ang kasinungalingan. Dahil lahat ay nagsabi ng pareho, unti-unti nang naniwala si Sam na siya nga si Gloria at si Gabo ang kanyang asawa. Nagutom si Sam at kumain kasama nila. Pagkatapos ng hapunan, habang wala si BJ, hinila siya ni Gabo at mariing binalaan. Gloria, huwag kang lalabas. Delikado. Kapag nadiskubre ka ni BJ, tiyak na kapahamakan ang darating. Tanging ako, ang aking mga kaibigan, ama, at siya ang nakakaalam na narito ka. Dahil sa mga armadong tauhan ng Safra na nagbabantay sa labas, napilitan si Sam na manatili sa loob. Nang umalis si Mang Rudy,
at ang tiya ni Gabo upang magtrabaho at si BJ naman ay pumunta sa bar ni Pakito. Naiwan sina Gabo at Sam sa bahay. Samantala, matapos mabigo sa gintong lupa, nagpasya si Max na sundan ang mga dating bakas. Hinanap niya si Mang Rudy na sugatan sa putok ng pulisya. Naniniwalang ito'y maaaring magbigay ng pahiwatig kung nasaan si Sam. Unang hakbang niya ay hanapin si BJ. Sinabi ni BJ kay Max na wala siyang alam. Tanging ang mga armadong tauhan lamang ang patuloy na naghahanap sa lugar. Sa desperasyon, inalok ni Max ng pera si BJ kapalit ng impormasyon. Umamin si BJ na aktibo nga ang mga armadong tauhan, ngunit iginiit na hindi niya kilala ang babaeng nasa litrato na ipinakita ni Max. Hindi niya alam na ang babaeng hinahanap ni Max, si Sam, ay naroon mismo sa loob ng kanyang sariling bahay. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng galit ni Ricardo, lihim na misyon ni Max, pagkawala ng alaala ni Sam, babala ni Gabo, at pagtanggi ni BJ. Nagpapakita kung paanong ang palilinlang, desperasyon, at hati-hating katapatan ay lalo pang nagpasidhi sa krisis. Sa loob ng bahay, nagpasya si Sam na bumalik matapos makita ang tensyosong sitwasyon sa labas. Mariing tiniyak ni Gabo na kahit isang taon pa siyang magtago roon ay walang problema. Siya mismo ang haharap sa lahat ng panganib. Mahigpit niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan na sa anumang paraan ay hindi dapat mabunyag ang presensya ni Sam. Habang inaalagaan ni Gabo si Sam, biglang dumating si Max. Walang pakundangan, agad niyang itinutok ang kanyang baril sa dibdib ni Gabo. Mabilis na kumilos si Sam, tumalon at mahigpit na yumakap kay Gabo, tinakpan ang kanyang katawan at mariing sumigaw, "Tigil na, kapatid! Huwag saktan ang aking minamahal. Huwag barilin si Gabo. Siya ang aking asawa." Nakilala ni Sam si Max bilang kanyang kapatid, ngunit tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang tunay na nakaraan at pagkakakilanlan. Nabigla at naggitngit si Max, mariing tinanong, "Anong kalokohan ang sinasabi mo, Sam? Wala kang asawa. Paano siya magiging asawa mo?" Mariing sagot ni Sam na si Gabo ang nag-alaga sa kanya sa oras ng matinding panganib. Ginamot ang kanyang mga sugat at nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Dahil dito, buong-buo niyang ipinagkatiwala ang kanyang buhay kay Gabo. Sa desperasyon, sinubukan ni Max na ipaalala sa kanya na siya'y hindi ordinaryong babae, kundi isang opisyal ng ahensya ng investigasyon at hindi pa nag-aasawa. Ngunit walang nakarating na salita kay Sam. Lalo pa siyang kumapit kay Gabo, iniangat ang kamay sa harap ng baril ni Max, at mariing nakiusap na huwag siyang saktan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagtakip ni Sam kay Gabo, pagdududa ni Max, at katapatan ni Sam. Ipinapakita kung paanong ang pagkawala ng alaala at panlilinlang ay nagbunga ng matinding banggaan sa pagitan ng magkapatid. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel